Basura turned to obra, kaya niyang i-magic ang patapong goma. Nostalgic ang feels na kanyang bawat likha. Well, kung sinong tinutukoy ko, roll VTR. Galing. Wow! Yay! At para sa patok na usapan ngayong araw, makakasama po natin ang rubber toy artist at toy collector na si Sir Chris Morato. Magandang morning! Hi Sir Chris! Bati ka naman sa lahat ng mga nanonood ngayon. Good morning po sa lahat ng nanonood ng patok dito, especially kay Sir Mark at DJ Gabby. Good morning po sa inyong dalawa. Thank you so much po, Sir Chris. At umpisa na po natin ang ating Salamat po. Pinanganak ka ng 80s o 78. 1978, wala sa itsura. 1980s po. Oh. Saktong 1980 po. Pero 1980. In-embrace mo na rin yung era ng Voltes 5, di ba? Yes po. Talagang maraming fans na ng mga ganyang year. Di ba? Ganyan yung taon na sikat na ngayon, sikat. di ba? At syempre, tanongin natin si Sir Chris kung kailan ba nagsimula ang hilig niya sa rubber toy making. Rubber toy. Kasi for sure, nagsimula yan sa mga maliliit. Apo. Nagsimula po ako noong 2020, nung panahon po ng lockdown. Naglinis ako ng bahay, tapos nakita ko yung mga lumang rubber matting ng tricycle ko nahinayang akong itapon. So, kaya nag-isip ako kung anong pwedeng gawin dito sa rubber na to, magmumukha siyang mamahalin. So, sabi ko, why not na yung robot na mamahalin ang gawin ko? Kasi di ko kaya bumili ng ganong kamahal na robot eh. Kaya gumawa ko siya. Yung una kong ginawa, si Voltes 5. Yun yung, kaya nag-ano siya. Tapos, sinare ko siya sa social media. Kaya, marami namang nagustuhan yung gawa ko. Na-inspired ko sila. So, tuloy-tuloy na yung gawa ko until now. So, madalas ka, Sir Chris, na nag-exhibit? Opo, nai-invite po ako sa mga toy exhibit dito sa Malolos. Sir Chris, kapag gumagawa ka, gaano katagal or ilang Depende sa araw size, ba? siguro. Oo, depende sa size. Gaano katagal mo siya ginagawa, yung isang art? Pinaka mabilis mga 3 weeks at ang pinaka matagal mga 3 months. Yun po. Depende sa laki sa sukat. Pero yung pinakamaliit po 3 weeks. Pero saan mo kinukuha yung mga goma? Kasi sure ako na may iba't ibang klase pa rin na goma na ginagamit. Ano yung unang-unang tsinelas mo na inoperahan? Diba? Tinanggalan. Hindi po siya tsinelas, bali ano po siya, yung nakikita po natin sa tricycle na may flooring, yung rubber na ginagawang flooring. Flooring, oo. Yun po yung dami ko. Tapos yung mga pinaglumaan ko, kasi lagi po ako nagpapalit ng rubber sa tricycle ko kasi kinangat-ngat ng pusa. Sayang naman pagtatapon ko. Kung ano yung natapon ko, yun ang gagawin kong project. Lumabas na mas mahal pa. Doon ko kinukuha yun. Oo. Kasi ano yan eh. Ano yan, Sir Chris? Craftsmanship, no? Isa kang pinanganak na artist talaga. Yes, sir. Kasi hindi mo magagawa yan kung simple-simple ka lang eh. Pero before sa rubber toy na mga ginagawa mo, Sir Chris, ano yung, kasi sure ako na talagang magaling ka sa art. So ano talaga yung pinanggalingan? Nagdo-drawing ka ba? O saan nanggaling? Bago mo na-discover yung paggagawa ng rubber toy? Nung bata po talaga ako, nung bata po ako, mahilig lang po talaga ako mag-drawing. Tapos, I remember nung bata ako, wala pa bili ng laruan.
gumagawa lang ako nung sa styrofoam. Kukuskusin ko lang sa pader, tapos mag-shape siya, tapos ididikit ko na lang hanggang sa maging robot. Tapos yung mga... Tapos pipinturahan mo. Ganun lang yung ano ko nun eh. Tapos nito lang na uli noong 2020 dahil wala na akong magawa nun sa bahay lang. Ito ba'y ginawa mo, karamihan dito ginawa mo ng pandemic? Yes, sir. Karamihan po nung pandemic. Pero until now gumagawa ko. Yung mga ginawa ko po nung pandemic, wala na po sa akin eh. Ito na ngayon. Ano na po siya, nasa ibang bahay na. May mga... Let's talk business na, Sir Chris, no? So, siyempre, gawa ka lang ng Yes, gawa. po. And then, are these... collector ka. Pero yung iba dyan, siyempre may makakakursunada. Opo. Medyo, Sir Chris, type ko to ganyan. Magkano ba? Opo. Yung tatlo ko pong ginawa ng pandemic, yung unang tatlo, may bumili po siya ng isang collector. Isang collector lang po, teacher, na taga Bulacan po. Nabili siya. Bali, sunod-sunod yun. Bali, 5 ho yatang gawa ko ang binili niya. Nice. Tapos, the rest, gumagawa pa rin po ako kahit na yung iba po, napunta na ng California. Yung iba po, nasa Japan. Yung iba po, nasa around Metro Manila po yung mga gawa ko. Sir, kasi sila na yung total na nagawa mo na rubber toy? Sa ngayon? Siguro more or less 50 po. In 4 years. 2020 That, start. Opo. May mga naging ano na ba? Every... Go ahead ano po. po, ma'am? Excuse me po. Sige, go ahead, Go ahead sir. po. Napuputol. Ano po yan, ma'am? May... Pero dun sa lahat ng mga rubber toys mo, nagkaroon ka na ba ng parang show or parang ang tawag yung mga shows na exhibit para ipakita yung mga ginawa mong rubber toy? Kumbaga, may mga pinakita tayo yes. dito. So, saan yung pinakamalayo mo nang nadala yung mga toys na yan? Pinakamalayo po siguro sa Taguig. Sa mall sa Taguig, hiniram po siya ng isang event, yung robot ko, hiniram nila through Taguig. Hindi po ako makapunta ng Taguig kaya pinahiram ko na lang po yung mga iba kong mga gawa. Tapos Pampanga, Malolos, dito sa Bulacan, around Bulacan po. Yun po ang madalas na ano ko. Ano yung pinakamaliit na nagawa mo out of rubber? And then yung pinakamalaki po? Ang pinakamaliit ko po ay si Bumblebee na ganyan lang po siya kalaki, siguro mga 8 inches. At ang pinakamalaki ko po ay si Voltes 5 Legacy. Ito. Voltes 5. Almost ano na ba siya? Human? 4 feet po. 4 feet po yung pinakamalaki niya. Oh, malaki na rin yun. Opo. Based sa legacy ng GMA. Opo. Sir Chris, paano kapag may mga magre-request sa'yo na may specific na design or ipapa-customize sa'yo or personalize na klase ng design, tinatanggap mo ba yung ganito? May mga nag-i-inquire po. Pero pag yung mga tao, example, mga itsura ng tao, hindi ko po nagagawa kasi gusto ko po yung talaga mukha ng tao. Hindi po kaya ng rubber i-hulma yun. Kaya more on robot lang po ang nagagawa sa mga o kaya yung mga tulad ni mga super robot na tulad nila Shider, pwede po yan yung mga pwede po yun. Wag lang po yung may mature yung mukha niya. Tama. Paano naman kung nagre-request naman puro kwadradong mukha. May Baka kanto. pwede. Kakayanin. Hindi mahirap ihulma. Siguro kaya po yun. Kaya kasi puro kwadrado na yung mukha may niya. kanto Basta kwadrado. Opo. Wag lang po yung bilog-bilog. Mahirap po sa yun .
So, ano yan? May mga umu-order Madali ba pong sa'yo ano. ng set? Kasi ang kasabayan ni Voltes 5, sila Dimos, UFO Grandizer, si Messenger C. So, mga ganun. Sino yung pinaka-popular? Of course, si Voltes Hindi 5. Si Voltes 5 po. Ako po, hindi po ako commission. Kung ano lang po yung gusto kong gawin, yun lang po yung gagawin ko. Tapos pag may nakagusto ng gawa ko, doon ko po yan. Kung gusto nila, sige, okay lang po. Sa commission, medyo ano po ako eh. Kasi hindi ko po yung minsan masyadong komplikado yung pinagagawa nila. Hindi ko po kaya. Ayoko po ma-disappoint sila. Yes, sir. Katulad ng 4 feet na Voltes 5. So, magkano ito mabibili? Kasi alam naman ng tao kung gaano kahirap mo ginawa. Apo, siguro nagre-range po siya. Sabi ng nagtanong ako, siguro mga 15 to 20K daw po eh. That's fair enough. Kasi detailed yung ginagawa niya, mahirap. Sa isang ganyan, detailed po siya. Yes, sir. Sa isang ganyang kalaki na 4 feet, ilang gulong o yung mating ang nagamit mo? Ilang mating? Umabot po yata siya ng 6 na 4x4 lang po. Bali paano ba? Mga ganun, 6 na 4, mga ganun po kalaki. Ganun po kadami. Kumbaga, sir, yung yan na iba yung... po, sige pa. Yung iba po kasi niyan, hindi po siya pure rubber. May ginagamit din po akong mga scrap materials tulad ng mga scrap na sintra board, scrap na laruan, scrap na mga bakal, scrap na kahoy, para maiano yan. Puro scrap ang ginagamit ko po. Lalo na yung may mga nasa loob, yung mga internal parts niya. Kailangan mo niyan eh. Opo. Saka para parang plate lang siya, parang plate sa mukha. Kailangan mo na medyo manipis. Sir Chris, kapag ganyan, paano yung technique mo sa paggagawa? Meron ka bang tinutularan na design or meron kang sinusundan na step by step pag ginagawa mo? O minsan nasa isip mo lang siya, parang ini-imagine mo lang? Bali po, tumitingin ako sa internet ng yung character. Tinitignan ko po in 3 dimension yung front view, side view, back view. Tapos tatandaan ko yun, i-download ko yung picture. Tapos yun lang po yung gagayahin ko. Yung sukat-sukat niya, hula-hula ko na lang. Kaya depende po kung napalaki yung ulo ko, napalaki rin po yung gawa. Inuuna ko kasi yung ulo eh. Gusto ko detailed yung ulo niya. Then the body, yung pati na yung pababa, yung paa. Tapos yung huli na yung kamay. Kaya doon yung laki. Mahirap din yung sobra yung laki ng ulo. Mukhang unano si Voltes. Yes po. Yung una ko po talaga, medyo hindi siya proportion. May mga nag-comment lang o nag-ano sa akin na, litan mo yung braso. Kasi mga nasa ulo ni Voltes 5, parang si Big Bert yun eh. Dapat si Steve. Kaya nagkasya sa malaking ulo. Anyway, ayan. So, yung iba, paano ka may Christmas season na? Paano pag may nag-request ng gawa sa rubber? Gawa mo naman kami nung Santa Claus na nag-diet. Payat. Mahirap. Makain. Mukhang mahirapan po tayo ron. Kasi shape niya yun eh. Mas madali yung mga kwadrado talaga. Pero yung mga mga gawa sa goma na Christmas tree, pwede yan. Pwede po, pwede. Kayang-kaya naman yan. Basta medyo lang po tayo. Kailangan malikhain lang yung natin, butak para sa... Tapos yung mga palawit mo, kasi Christmas tree, di ba? Ibang klaseng rubber. Yes po, mga scrap materials din po pwede. Isang concept. Hindi ko masabi. Yung ibang klaseng rubber. Merong glow in the dark. Hindi ko rin masabi. Pero, Sir Chris, aside from bilang isang rubber toy artist, ano pa ba yung pinagkakaabalahan mo? Kasi syempre, for sure hindi naman siya dire-diretso na ginagawa mo. Though 3 weeks mo siya ginagawa, pero hindi siya tuloy-tuloy. So ano yung pinagkakaabalahan mo?
Meron po ako rito maliit na business, toy business. May mga tinitinda ako mga anime toys, mga figurines, mga action figures. Pag nagbabantay po ako ng tindahan, yun po yung ginagawa ko kaysa nakatunganga ako sa tindahan. Ginagawa ko. Tapos, meron din po akong school service. Nag-school service din po ako. Tapos, yun po, yun ang ano ko. Pag walang school service, walang ginagawa sa store, gumagawa po ako ng mga robot. Sir Chris, saan kaya nila pwedeng kunyari invite ka for exhibit? Saan ba mga social media accounts mo? Okay po. Ano lang po nila ako, DM lang po nila ako sa FB page ko, sa Chris Murato. Meron po akong YouTube channel sa Muratoys TV. Doon po naka-upload ko kung paano ko po sila ginawa in time lapse. Medyo mabilis lang po siya kasi napakatagal po talaga gawin eh. Okay. Galing. So yun, mapapollow nyo. Yung Chris po, para sa mga nakikinig sa atin, with a K. K-R-I-S Murato. Yes. So i-follow nyo na po siya. Napakagaling na tao nitong ating kausap today. Maraming salamat, Sir Chris. Thank you so much, Sir Maraming Chris salamat Murato. po. Ang iyong shop ay saan po? Ang iyong lugar na pwedeng, kunyari, physical store or yung physical, shop mo? kung meron kang display area, meron ba? Makikita po yung mga naka-display po to sa store ko sa Sumapang Matanda, Malolos, Bulacan po. Okay. Tabi lang po siya ng iglesia. Alright. Salamat. Thank you so much, Sir Chris. Salamat po. With a K. Salamat po. God bless po. God bless po. Bye-bye. Subscribe!